Si Kuya Jesus, ang ilaw na tumatanglaw sa aking buhay. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Maligayang Pasko mga bata! Buong galak tayong magdiwang sapagkat ngayon ay birthday ni Kuya Jesus. Para sa simbahan, ipinagdiriwang natin ito bilang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Mga bata, si Kuya Jesus ay ang ating Panginoon sapagkat siya ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ito ay pinatunayan ng Ebanghelyo na ating narinig. Ayon kay San Juan, si Kuya Jesus na anak ng Diyos ay ang salita ng Diyos na naging tao. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Bakit naman siya nagkatawang tao? Ayon sa turo ng simbahan, si Kuya Jesus ay nagkatawang tao upang maging ating tagapagligtas at maging ating halimbawa sa ating pamumuhay bilang tao. Ang sanggol na isinilang ngayon ay hindi nananatiling bata. Siya ay lumaki at sumunod sa kalooban ng Diyos. Tinupad niya ang kanyang tungkulin bilang ating tagapagligtas. Siya ay nagsilbing liwanag sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mabuting pamumuhay at mga halimbawa. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Siya ay maawain, mapagpatawad, matulungin at higit sa lahat mapagmahal. Sa krus ay inialay niya ang kanyang buhay upang ang bawat isa sa atin ay maligtas at hindi maligaw ng landas. Kaya naman mga bata, ang bawat isa sa atin ay pinaaalalahanan sa araw na ito at maging sa araw-araw ng ating pamumuhay na ang kapanganakan ni Kuya Jesus na ipinagdiriwang natin sa araw na ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at tanggapin Siya bilang ating tagapagligtas at tularan ng Kanyang pamumuhay. Gawin natin siyang ilaw na magbibigay tanglaw o liwanag sa ating buhay, gaya ng mga parol at mga Christmas light na nagliliwanag sa dilim sa tuwing sumasapit ang Kapaskuhan. Ngayong Pasko at sa araw na darating, tayo ay hinahamon na una, tanggapin si Kuya Jesus bilang ilaw ng ating buhay. Sikapin nating lumayo at umiwas sa mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya na maaaring magdala sa atin sa kadiliman, gaya ng pagiging makasarili, pagiging tamad, pagsisinungaling at pakikipag-away. Sikapin natin mga bata na buksan sa araw-araw ang ilaw ng ating buhay, walang iba kundi si Jesus, at tularan siya na maging simple at mabuti. Ikalawa, maging ilaw sa iba. Dalhin natin at ipakilala si Jesus sa ating kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagmamahal. Maaari tayong magbigay ng anuman sa ating kapwa, lalo na ang mga mahihirap at sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Sikapin din natin sa ating pamilya na maging mapagbigay, gaya ng Diyos na nagbigay sa atin
kay Kuya Jesus.